At ayan, nakakunik na tayo ng ating discharging hose at yung ating molasses ay gumagapang na papunta dun sa medyo malayo-layo ng kaunti, no? So ilang araw pa siguro tayo matapos dito, makabutan pa tayo na 1 linggo. Doy! Bira angkla na, Doy! Bira angkla! Hello! Nandito tayo ngayon sa Balayan, Batangas Anchorage at nagbibira tayo ng ating angkla. Ang sunod na isasara natin ang ating rampa. Ayan, nagsasara na yung trupa ng ating rampa. Pagka naglaglag kasi ako ng angkla, ibaba ko rin yung rampa kasi minsan kasi pag malakas ang hangin, yan ang rampa na yan ang dahilan bakit nalalastra tayo. Ibig sabihin yung angkla nakakaladkad ng bards dahil sa rampa na yan, no? Pag malakas ang hangin kasi nagmistula yung layag, kaya inangat natin. So ayan, alis na tayo, papunta tayong Calaca, Batangas. Doon tayo mag-unloading. Ayan, maiksi lang yung ating tuwing dahil di naman kalayuan dito sa Balayan, Batangas Anchorage yung ating pupuntahan na Calaca, Batangas, no? Mga 2 oras lang. Lakas to. Kapagsak nito, grabe talaga to. Kapag yun ay wala na butso eh. Mamaya pa rin tapos niyan eh. Ha? Mamaya pa rin mga alas 6. Gabi? Oo, didikit tayo bukas umaga. Bukas umaga, dikit. Nagbibira na tayo ng ating anchor, no? Give up anchor na tayo para tayo ay makapag-atraka dito sa ating dadaungan at dito tayo mag-unload ng ating kargadang molasses, imported molasses mula sa foreign vessel. Pero pagkatapos na may angat yung ating angkla, dating gawi, angat ulit ang rampa. Ayan. Kasi binaba natin yan kanina habang nakaangkla tayo. So yung dadaungan natin, yan yung tinutumbok natin, no? Di kasi tayo pwedeng gumawi ng kanan ng husto dahil mababaw, no? Mababaw na kasi. Baybayin na yung kabila dito sa ating kanan, kaya tumbukin lang natin. Tapos pagka nasa malapit na tayo, ibabalagbag na lang natin yung bars para diretso dikit na lang, no? Kasi pag sumayad yung yung bars, wala namang problema dahil buhangin na naman. Kaso nga lang, pag sumayad yan, baka mahirapan na tayo magbunot kasi yung ating engine ay maliit lang yung ating engine. Ibig sabihin hindi garantisadong pang bunot-bunot ito, pang biyahe-biyahe lang talaga ito, no?
baka kukuha pa tayo ng mga assisting tag bago natin mabunot ito pag sumabit ito sa buhanginan. Kaya gawin na lang natin, tumbukin natin yung ating dadaungan, at pag malapit na, ibabalagbag natin, isi-sip side natin. Huwag na lang tayo magliba pa ng husto na doon sa tabi. Tapos ang tier, kumbaga diretso sip side. Gawin na lang natin, tumbukin. Tapos sabay, pag malapit na, iharap natin yung bar sa laot para diretso dikit na siya. So wala namang problema dahil patay yung agos at saka walang alon, patay din yung habagat, wala na rin yung starless. Ang declare ng Pag-asa is ITZC, Intertropical Converging Zone, pero kalmada naman, oh. Yan. At ayan, awa ng Diyos, ayan, nakadaong na tayo dito, nakadaong na, at yung ating molasses doon ihatid dyan sa malayo-layo konti. Nakakunik na tayo ng ating discharging hose, at yung ating molasses ay binubomba na papunta doon sa planta. Ayan, medyo malayo-layo rin, medyo malayo-layo rin. So yung ating bomba pa naman dito pwedeng pangpakyawan, pang-arawan lang ito. Bagal itong aming bomba. Medyo maganda naman ang panahon. So ito yung aming pump. Ayan. Tuloy-tuloy yung ating unloading. Tuloy-tuloy. Yan yung ating molasses, yung imported molasses na kinuha natin sa Parin Vessel. Kunti pa lang nabawas, no? Kunti pa lang nabawas. Abutan tayo lang ilang araw dito, baka isang linggo pa siguro. Oh, yan, molasses. Walang pinagkaiba sa molasses din ng domestic na kinukuha natin sa Negros. Pare-pareho lang tsura ng mga molasses. Langan man magkaiba, galing sa tubo yan pareho. Yan, mula sa paggawa ng asukal, yan ang pinaka waste nya, paggawa ng asukal. So hanggang dito na lang. Salamat sa inyong walang sawang panonood, ha.